Shanchay, sira na naman? Kailan mo ba papalitan ang bulok ng sasakyan? Araw-araw ganito na lang ang nangyayari sa'yo. Nanlilimahid ka. O ayan, punasan mo. Sige na, huwag ka na mahiya. Oh, siya nga pala. Yari ng Gucci ang bag na yan. Sauli mo na lang sa akin. Kundi dahil sa'yo, nasa Guinness Book of Record na tayo. Lahat ng estudyante, nakakotse at ikaw lang ang nakamotorcycle. Shansai! Kumusta? Mabuti naman po, Uncle. Ano? Nasiraan ka na naman? Ganun na nga po. Pero wala po itong anuman. Kaya ko na po itong ayusin. Madali lang po ito. Ah, Heto po ang baon ko. Dinala ko para sa inyo. salamat, Shansai. Sige po. Palagay ko ikaw lamang ang nakakaalam sa inyong eskwelahan kung ano ang electric fan. Ano naman kaya maganda sa bag niya? Tingnan mo kung anong meron ako. Burberry coat. Meron ka ba nito? Bihira lang ang merong diamond necklace na ganito. Ano? May masasabi ka pa? Sandali lang. Wala ka na ba ibang gamit na dala? Talo ka. Hindi ah. Halika. Pagmasdan mo akong mabuti ngayon. Huwag kang kukurap. Kinaya mo ba ang ilong ni Julia Roberts? Ang daya mo, hindi mo man lang ako sinama. Limited quantity lang ito. Pinagawa ko sa Beverly Hills. Isa para kay Julia Roberts at isa para sa akin. Kaya naman pala, Ano kaya naman pala? hindi kita makita ng winter vacation. Saan mo ba ako hinanap? Sa Paris. Hindi mo nga ako makikita. Good morning, Lijen. Good morning. Teka, binabasa mo ang original textbook? Kailangan meron tayong research paper sa economics. Pero ang sabi ng professor, ito ang babasahin. Bale, wala naman kung tutusin. Naisip ko lang naman na ang professor na katulad ni Franklin may pagka-stricto. Kaya naisip ko na basahin na rin ang librong to. Pag marami kang nabasa, marami kang may sasagot sa tanong niya. Tapos na ako. Siguradong bagsak na ako. Huwag kang mag-alala, madali lang naman yan. Siguro ganun na nga. Ito lang naman ang pinababasa niya, di ba? Ang totoo nga niyan, ikaw lang naman talaga nag-aaral, karamihan hindi. Pumapasok lang sila para makipagsosyalan. Pag hindi kotse ang pinag-uusapan, payabangan ng bagong bag at kung hindi, syempre mga bagong damit. Alam mo ba si Shenwei? Nagparetoke siya ng ilong. $500,000 ang nagastos. 500,000? Hindi na maganda. Kawawa naman sila, hindi na sila makakapaglaro ng piggy nose. At bakit naman? Kasi pag ginawa nila ito, sasabog ang ilong nila. Shansai, hindi naman siguro. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Magparetoke ka rin ng ilong. Ang laki na kanya pinayat, hindi ba? 1 linggo lang yun. Ang balita ko, titigil na. Kung ako naman sa kanya, hindi na ako magpapakita dito. Iiwan ko na lang ang mga gamit ko. Oo nga, talagang nakakahiya. Tingnan mo, hindi siya makaharap sa tao.
Lapitan mo kaya't kausapin siya. Naku, hindi na lang. Malay natin kung may kinalaman ng effort sa kanya. Huwag, Shansai! Kapag tinulungan mo siya, hindi natin alam kung anong gagawin sa atin ng F4. Pero, Alam mo naman na nakabangga ni Ash yung F4 noong nakaraang linggo, kaya napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Gaano ba kagaling ang F4? Sa palagay niyo ba, takot ang lahat ng tao sa inyo? Kilala mo ba kung sino kausap mo? Meron siyang red card. Ay na. At talunin mo naman ang F4. Oo nga. Ay, tayo na lang ang madami. Tara. Bakit na naman? Anong nangyayari dito? Kasi, titigil na sa pag-aaral si Ashu. Titigil? Opo. Ako ang teacher niya. Pinayagan ko ba siyang tumigil sa kanyang pag-aaral? Asyo! Sir, dahil sa effort kung bakit titigil na siya. Isang kalokohan. Hindi na nawawalan ng black sheep sa eskwelahan. Asyo! Asyo! Sana magpakabait ka na. Pagkatapos nito, dapat matino ka na. Sige. Ingat. Pasok na! Pasok na! Conscience. Yan ang tinatawag na moral courage. Yan ang pamantayan ng pagkatao. Dito sa bansang China, walang iba kundi si Confucius. Pag-aaralan ng buod ng kanyang ideya. Ang pinakabuod ng ideya ni Confucius ay benevolence. Para matuklasan ang sariling ugali at ganun din ang pag-uugali ng iba. Upang maging prominente. Bakit, Sanchay? May problema ba? pupunta ako sa CR. Magbabanyo? Meron akong tissue paper. Anong klaseng teacher meron ng eskwelahan ito? Pwedeng patigilin ng estudyante kapag napag-initan siya at siya pang magiging black sheep. At nakuha pang magturo tungkol sa konsensya. Isang malaking kalokohan ang lahat ng ito. Wala nang matino sa kolehiyong ito, walang paninindigan. Mga takot at walang pakialam. Lalo na ang grupo ng F4 na yan, silang mga morals! PE4! Pang-aabuso sa karapatan at pang-aapi sa kapwa. Kayo nga mga mayayaman na nagpapatakbo ng eskwelahan, eh ano ngayon? Huwag niyo lamang akong aapihin. Hindi ko kayo uurungan. Di ko natulungan si Ashu. Shansai, may assignment ka na ba sa stat para ngayong hapon? Hindi ako kumuha ng stats sa SEM na ito. Bakit naman? Magtatrabaho kasi ako. Kung ganon, mag-isa na lang pala ako mag-aaral sa stat.
Paumanhin! Paumanhin! Pasensya na, hindi ko nakita. Binangga niyo ako. Kapag may nabangga ka bang estudyante, hihingi ba kayo ng paumanhin, sir? Oo, Sir, tinatapakan niyo ako. Naku, paumanhin! Ayaan mo, lilinisin ko ang sapatos niyo. Alam niyo kung may nagagawa ang paumanhin, ano pa ang silbi ng mga alituntunin? Alam ko namang ako talaga ang black sheep sa eskwelahan. Simula bukas, hindi niyo na ako makikita. Sir, ang mabuti pa, Bukas hindi na ako makikita! Aray! Sir, wala lang kayo sa inyong sarili. Baka naman may sakit yung tao. Mataas yung lagnat. masyadong nervyoso. Paano kaya nila nagagawang sirain ang kagandahan ng eskwelahan? Hindi ako makapaniwala. Talagang mga arogante. Ray, anong ginagawa mo? Kain na! Sumusobra na talagang F4 na yan. Totoo sinabi mo, lalo na yung leader ng F4 na yan na bumastos sa professor namin. Talaga nakakainis. Sana makita mo ang kanilang kabastusan. Gusto ko talagang makita ang mga F4 na yan. Xiaoyu, tumigil ka nga dyan. Ano ba? Mas marami pa nga ang halangang kaluluwa kaysa sa kanila. Oo na, sabihin na natin gano'n na nga. Pero sa school namin, parang bilangguan, impyerno. Dahil pinamumunuan ng 4 na pamilya, tinuturuan para pumalit sa kanilang posisyon. At upang magawa ang anumang gusto nilang gawin. At walang pwedeng makapigil sa kanila. Tigilan na nga natin ang usapang ito. Magkwento ka pa. Sige na naman, Shanchay. Ayoko na. Sige na. Ayaw. Sige na. Ayoko na nga. Sige na nga, sabihin mo na lang kung bakit F4 ang tawag sa kanila. Ha, hindi ka maniniwala, pero nakakatawa. Ang F4 ay para sa flower 4. Nakakaya, di ba? Ibig sabihin, 4 silang mga gwapong bulaklak. At mga milyonaryo. Nahihibang ka na ba? Makinig ka. Mga gwapo nga silang 4 pero walang laman ng utak. Wala silang alam gawin kundi mang-ape. Wala silang pagtingin sa kapwa. Kaya naman Piggy 4 ang tawag ko sa kanila. Talaga bang gano'n na sila kasamang tao? Merong isang kakaibang ugali sa kanilang 4. Mabuti na lang may naiba sa kanila. Uy, Shanchay! Sa palagay ko, interesado ka sa isa sa kanila. Tama ba? Kuya, wala pa yan sa aking isipan. Nakapagpasya na ako. Sa loob ng 4 na taon, dapat utak mo nang gagamitin. Maging maingat. Pag walang kinalaman sa akin, hindi ko muna papansinin. Kakaiba ako sa kanila. Kung di lang dahil kay Mama, hindi ako papasok sa eskwelahang yun. Shanchay, malaki ang ipinagbago mo nung mag-aral ka sa Yingde. Natatandaan mo ba nung high school pa tayo? Yung matabang lalaki nang bastos sa akin? Nakalimutan ko na ang pangalan niya. Tinuruan mo siya ng leksyon at sa palagay ko, natuto naman siya. Hindi na nga siya bumalik at wala na nang babastos sa akin simula nang gawin mo yon. Natakot na silang lumapit sa akin. Hindi ko alam pero malaki ang ipinagbago mo. Hindi na ikaw ang dating si Shanchay. Kung alam mo lang, kinamumuhian ko rin ang aking sarili. Nagtatago sa anino ng karuwagan at nagpapanggap araw-araw ni hindi ko nagawang tulungan si Ashu. Sumusunod lamang ako sa agos ng panahon. Hinahayaang lumipas ang panahon. Hindi ako dapat magkaganon. Ma, nandito na po ako. Shanchay!
Napansin mo ba? Ha? Nagpakulay kayo ng buhok? Halata naman pala. Ako lang ang nagkulay nito. $260 lang ang gastos ko. Para kayong foreigner. Aba, mabuti naman. Pero mas mabuti kung foreigner ang magiging boyfriend mo. May kakilala ka ba sa school ninyo, anak? Ma, pumapasok ako hindi para maghanap ng lalaki. Hindi mga lalaki. Pag-aaral, oo. Dapat nang mag-aral kang mabuti. Pero napakamahal lang yung tuition fee. Dapat may makilala kang mayaman para hindi naman nakakahiya. Ma, lagi na lang kayong ganyan. Mahirap lang po tayo, pero ang gusto nyo, ipasok ako sa exclusive school. Dad, nandyan na naman kayo. Oras na ng pagkain. Hayaan mo na siya. Mas mabuti pa sanang nasa normal college na lang ako kesa sa Yingti. May mga topa ka mga tao doon. Hindi sila nag-aaral. Lagi na lang nasa isip Louis Vuitton, Prada, Chanel. Eh tayo, kukonti lang naman ang pera natin. Di ako bagay sa kanila, no? Ma, pwede bang tumigil na ako sa pag-aaral para wala ka nang binabayaran tuition fee? Nahihibang ka ba? Para sa magandang kinabukasan mo ang iniisip ko. Gusto kong maging mayaman ka pagdating ng panahon. Makasama mo kami na tinitingala sa lipunan. Na para bang isang celebrity. Kaya kita ginagastusan sa abot ng lahat ng aking makakaya. Namumulesta lang ako ng ibang tao para lamang makapasok ka sa kolehiyong yan. Tapos sasabihin mong titigil ka na sa pag-aaral? Sinisira mo ang magandang pangarap ko. Para sa buhay natin. Ano nangyayari sa inyo? Dad, ang gamot! Pangarap. Honey! Ano nangyayari sa'yo? Ito, Inel. Okay ka na ba? Ha? Ano na? Gusto mong sirain ang magandang kinabukasan. Oh, sige. Sige, Tama na yan. Kumain na tayo. Maupo ka na. kumain na tayo. Sige, Gutom na ako. tumigil ka nga dyan. Ano ka ba naman? 4 na mangkok na nga ang nakain mo. Wala na makakain ang anak mo. Pero nagugutom pa ako. Gutom ka ba? Pero hindi pa nga kami kumakain. Inubos mo na nga lahat ng ulam. Hindi ka man lang nagtira. Kasalanan mo ang lahat ng ito. 20 taong ka na sa trabaho mo. Walang asenso. Honey, ano ba? Boy pa si Sanchay. Tumigil ka nga dyan. Bakit si Mr. Wang na kapitbahay? Naging assistant manager na. Kaya lang na-demote nga lang ng 2 beses. Pero ang mahalaga, na-promote naman siya. Pero ikaw, empleyado ka pa rin hanggang ngayon. Honey, ganito. Makinig ka. Anong halaga ng promotion kung madedemote ka naman? Ako, pareho pa rin. Tulad ng dati sa mahabang panahon, isang empleyado. Pero dapat may pagbabago sa ating buhay. Sanchay, alam mo ba, nung bata pa ang daddy mo, pangarap niyang maging isang host. Tama. Pangarap ko yun. Mag-iensayo yan na parang suso. Hindi naman. Mali ka dyan. Ang manok ng Zhongli Bushin, malasa, katakam-takam, malambot, katamtaman, 1, malasa, 2, masarap pa. Di ba? Ganyan siya. Paano ka magiging artista? Hanggang sa pangarap na lamang ang iyong ama. At yan ang namana mo sa kanya. Exclusive school na ang pinapasukan mo, titigil ka pa? Bakit ang kapitbahay nating si Mr. Wang? Di ba? Binanggit mo na naman ang Mr. Wang na yan, ha? Dahil marunong siya sa takbo ng buhay. Paano mo nasabi yan? Dahil wala ka ng silbi sa inyong kumpanya. Wala ka rin silbi sa bahay. Si Mr. Wang may silbi sa pagkababae ng kanyang asawa. Ikaw, wala kang silbi sa akin bilang asawa. Tumigil ka nga. Nagsisilbing na lamang tayo. Nahiya ka naman sa anak mo. Ganyan ka naman talaga! Aminin mo, Ano ba? wala ka ng silbi! Ginagawa ko naman ang tungkulin ko bilang isang ama. Anong tungkulin? Wala ka ng silbi! Ito ang tandaan mo. Maliit ang lahat ng parte ng katawan mo, pero napakalaki ng bunganga mo. Dakdakan na dakdak maghapon. Pwede po ba? Tama na ang awayan. Di na ako titigil sa pag-aaral. Oh, Talaga? narinig mo Ayun ba? na pala. Mag-aaral na siya. Wala na tayong dapat magtalunan pa. Ang totoo Ikaw, naman, masyado kang may silbi mainit ka ang pa rin ulo. bilang asawa. Masyado ka nagpapadala sa Oo mga nga, damdamin mo. Pasensya ka na. O sige, kumain ka na. Pero alam mo, Yan. napakaganda mo pa rin. Ikaw talaga? Nahihiya ako sa sarili ko. Anong tinitingin-tingin mo?
Sa totoo lang, ayoko naman maging ganito. Pinaunat mo rin yung pineapple hairstyle mo. Si Roger ang gumawa nito. Matigas at makapal daw ang buhok ko. Muntik na nga ako mapikon. Bakit di ka mag-isip ng bagong hairstyle? Hinihingi ko bang opinion mo? Hey, Lay! Ano masasabi mo? Wala ako magagawa kung di mo gusto. Ang sabi kasi ni Roger, kahit 8 oras na unatin ang buhok ko, wala rin mangyayari. Masaya ka naman sa 8 oras. Meitsu, order ka ng pagkain. Waiter! Isang musdak foie gras. Ano po? Musdak foie gras. Wala po kami noon, sir. Meron ba kayong mabibigay na old wine? Old wine? Wala rin po kami. Narito po kami, no. Teka sandali. Bakit pa tayo naririto? Wala naman pala laman ng bar nyo. Si Shimen. Narito yung bago niyang girlfriend. Hi. Tol, maghihintay kaya siya ng ganyan kung bigla siyang tawagan ng kanyang ex? Anong ginagawa mo rito? Magaling ka pala sa billiard. Hindi ganyan ang pagtrato sa babae. Alam mo ba kung sinong boyfriend niya? Nagtanong-tanong ka ba? Aba, syempre naman. Napag-alaman kong walang kwenta ang boyfriend niya. Kilala mo ba kausap mo? Akong kilalanin mo! Hoy! Oh, ako naman ang harapin mo. Oh. Hoy, sa susunod matuto kayong gumalang ng babae. Tatawagan kita bukas. Ikaw ba ang boss? Ito bayad sa damage namin. Sisiw. Lijan, mabigat ba? Tutulungan na kita. Walang anuman, mga papel at carbon powder box lang to. Para kasing nabibigatan ako dyan sa dala mo eh. Shanchay, gusto mo bang sumama sa... Ha? Kumapit ka lang. Sa likuran mo. Bakit ba? Anong sinisigaw mo dyan? Paumanhin, hindi ko sinasadya. Bakit ba lagi na lang silang humihingi ng paumanhin? Paul Smith? Patawarin niyo na ako. Pag may lusot ang paumanhin, di na kailangan ng parak. Hayaan mo, pupunasan ko. Umalis ka nga dyan! Sandali lang! Hindi pa ba sapat sa inyo na humingi na siya ng paumanhin? Ano bang gusto mo? Gusto mong ipakita ang pagkakaibigan ng mga hampas lupa? Walang alam ang mga linta sa pakikipagkaibigan. Mga linta ba?
Di ba totoo? Mga manhid kayo at nagpapanggap na matitino. Wala nang ginawa ang effort kundi manggulo sa eskwelahan at gawin ang gusto nyo. Dapat ang tawag sa inyo, Piggy 4! Mga lintang nagtatago sa anino ng mga magulang. Wala rin naman kayo silbi sa lipunan ha. Sino nagbigay sa inyo ng karapatang mga ng kapwa? Matapang ka. Katapusan ko na. Shanshay, nariyan ka na pala! Opo, ma. Anong problema? Wala po, ma. Ma, paano kung hindi na ako pumasok? Anong gagawin mo? Honey. Honey. Ma, tama ng pag-arte. Nagbibiro lang po ako. Yun ang anak mo, maaasahan. At may paninindigan sa buhay. Iniisip ko lang naman ang kanyang kapakanan. Hindi naman ako nagkulang ng panalangin. Ang gusto ko lang naman, mabuhay ng simple, matiwasay. Hindi ko kailangan ng karangyaan, pero ngayon wala na ang aking mga pangarap. Wag. Parang yun ang awa. Wag! Layuan mo ako. Parang yun ang awa. Huwag niyo ipapakita sa akin ang red card ng F4. Huwag po. Ha? Walang red card? Paano yun nangyari? Anong nangyayari? Bakit sila umiiwas pag nakikita ko? Ano yun? Palagay ko lagot na siya ngayon. Wala na akong lusot ngayon. Ano ba? Anong ibig sabihin nito? Shanshay! Shanshay! Anong ginagawa mo? Ano ito? Kodigo? Hindi po ako. Hindi po. Eh ano ito? Maliwanag na ebidensya. Sila po ang may gawa niyan. Tinapon nila ang mga papel sa desk ko. Sinong sila? Sinong sila? Ituro mo. Wala kang maituro. Maraming dahilan. Nandadaya ka naman. Sige na, malis ka na. Nandadaya. 0. Kapag may kodigo, 0. Shanshay! Bagsak ka na sa subject na ito.
Makakaalis ka na! Nakakahiya ka! Sa test paper! Hoy! Hoy, anong ginagawa niyo? Ano ba? Teka! Palabasin niyo ako rito! Ano ba? Hoy! Hindi na kita mapantayan. Bumili ka na naman ng bagong diamond necklace. Regalo lang yan sa akin. Nino? Isang mayamang maliligaw. Wang ang pangalan. Sansay, yan ba ang pakikipagkaibigan? Ipinagtanggol mo siya laban sa amin. Pero hindi ka niya malapitan. Ano ang halaga nun? Ganun na naman. Tama na! Tigilan niyo na ako! Nasaan si Sanjay? Nakita niyo ba? Bumalik ka, tignan mo! Pagod na ako. Kanina pa kumakalaman sikmura ko. Ano na lang ang gagawin ko? Legend? Mabuti pa umalis ka na. Pag nakita ka ng F4, mapapahamak ka lang. Huwag ka mag-alala sa akin. Okay lang naman ako. Sanjay, patawad. Sanjay, patawad. Sanjay, patawad. Kung sinong gustong lumaban sa akin, lumabas kayo! Mga duwag kayong lahat! Halangang kaluluwa! Isinusumpa ako! Madudurig din kayo at mawawala sa mundo! Pupulutin kayo lahat sa impyerno! Lahat ng mga Piggy 4! Itong tandaan nyo! Magbabayad rin kayo! Malalansag din na ang katawan ninyo! Pagkatapos, Ano ginagawa mo rito? Gusto mo rin akong saktan? Sige, okay lang. Pero sandali, magpapahinga lang ako. magpunas ka. Salamat. Pasensya ka na, nadamay ka pa. Gusto ko lang naman, Wala yung anuman.
Di ako interesado sa buhay ng ibang tao. Teka, ang panyo mo. Tapon mo. Basura na yan. Akala ko pa naman, naiiba siya sa 3 niyang kasama. Ang dali ko namang magpaloko. Meron akong maganda at masamang balita para sa'yo. Magandang balita, nakuha mo ang respeto ko dahil sa tapang ng loob mo. Ang masamang balita, mas matinding pang-aasar ang gagawin ko sa'yo. Sanchay, Pa, 4 na mangkok ng kanin ang naubos mo. Gutom ka ba? Kailangan ko pumapalakas ang katawan. Magpapaalam na po ako. Ah, Dad, si Sunshine ba ay tulad ng isang damo na kahit tapakan ng mga tao, pagdating naman ng tagsibol, muli naman siya tutubo? tama ka. Bakit mo na itanong? Wala lang po. Bye. Maalis na ako! Ha? Naubos niya ang lahat ng kanin. Wala na kaming kakainin. Paano to? Ah, talaga? Talaga. Oy, mga Piggy 4! Tandaan nyo! Hindi ako takot sa inyo. Simula ngayon, magkaaway na tayo. Ba, unang pagkakataong hinamon tayo ng babae. Patingin nga. Oh, ang pangit ng sulat. Sorry, late ako. Okay lang yon. Sanay na kami. Oh, wala kang kasama? Asa yung girlfriend mo? May taning ang mga babae. 1 linggo lang. At naka1 linggo na. Hey, asan sila eh? Tinawagan ko siya bago ako umalis. Natutulog pa raw. Alam mo, hindi ko alam kung bakit siya napupuyat. Sawa na ako sa mga ginagawa ko. Nababago tuloy ang buhay ko. Nababagot ka na? Nababagot. Lagi na lamang happenings. Tapos na ako. Patay na. Ha? Wala na bang challenge? Ha? Nakakabagot pa rin. Tumigil ka nga. Ha? Sa hilat siya ng mukha niyo, pinatitigil niyo na ako. Bahala ka na, ano man isipin mo. Pero sa totoo lang, hindi na ako masaya sa ginagawa natin. Nakakatamad na. Talaga? Pero itong si Sanchay, hindi ba't astang tigasin? Talagang lumalaban siya kahit na sa ating professor, ibang klase. Hanggang ngayon, wala pa akong nakikitang mas interesante kaysa sa kanya. Para sa akin, okay lang naman si Sansay. Matagal na rin natin siyang inaasar pero hindi siya sumusuko. Tulad siya ng kapatid mo. Di mo rin siya mahawakan. Ano ka ba? Anong hindi mahawakan? Pustahan tayo? O sige, magbustahan tayo. Palagay ko, panalo si Meichuo. Tingnan natin. Talagang wala na silang magawa sa kanilang mga buhay.
Kailangan mo ba ng tulong? Ha? Aba, oo, salamat. Walang anuman. Kami nga magpapasalamat dahil sa sulat mo sa amin. Sulat? Anong sulat? Huwag ka nang mahiya. Ako nga sinulatan mo rin. Heto, Anong sulat yan? sabi mo sa sulat inapi ka ng F4 at kung sino man ang tutulong sa'yo, gagawin mo ang kahit na ano. Hindi ko sulat yan. Huwag ka nang magkailang di mo alam. Handa naman kaming tumulong sa'yo. Pwede na siguro ang tag-iisang halik bilang ganti mo. Tumigil ka nga, bastos! Laro lang Ano naman ba? ito. Tigilan niyo nga akong dalawa! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Saklolo! Tumigil ka! Saklolo! Halika rito! Bumalik ka! Alam mo ha? Sige na. Huwag ka nang maya! Bibigyan rin naman gagawin sa'yo, ha? Ano ba? Bitiwan niyo siya. Inutusan lang kami daw, Minze. Tayo na. Bakit mo ako niligtas? Di ba kasama mo rin sila? Hindi kita niligtas. Ayoko lang ng ganito. Ano ginagawa mo? Nung bata pa ako, may kaibigan ako nagturo sa akin. Kung gustong pigilan ng luha, ganun lang ang gagawin. Di tutulo ang luha. Alam mo na ba yan? Kung gusto mo umiyak, tumayo ka na lang ng pabaliktad. Kayo ba ang kaklase ni Sir? Sumunod kayo sa akin. Wala kayong gagalawin. Pag may nabasag, wala kayong pambayad. Sir? Kumusta? Anong nangyari? Wala? Ano ang inyong ginawa? Wala ba kayong utak? Kasi masyadong mabagsik ang babaeng yun. Ginawa namin ang lahat. Pupunitin na namin ang kanyang damit para magtanda. Sino may sabing sirain ang damit niya? Ang sabi ko, takutin niyo lang siya. Teka, hindi ganun. Hindi namin siya natakot. Kasi dumating si Watsile. Dumating sila eh. Teka, ang pangako mong bayad sa amin. At bakit ako magbabayad sa mga palpak niyo trabaho? Kakaiba ang kilos mo ngayon. Hindi. Talaga? Tao mo isa! Isa kang duwag! Lalaki ka ba o hindi? Ang lakas na loob mong gawin ito sa akin!
Tol, okay ka lang ba? Uminom ka muna. Kinakabahan ako. Maghihiganti kaya sila sa akin? Nakakatakot naman. Pero, magkaan ang aking pakiramdam? Piggy 4! Hindi ako susuko sa inyo! Tumutugtog ka pala ng violin? Ang galing mo naman. Napakagandang piyesa. Ano ba ang title ng piyesang yan? Alam mo bang nakaka-istorbo ka? Um... Kaya lang ako nagpunta rito para magpasalamat sa'yo. Yung nangyari kahapon. Marahil, kung hindi ka dumating, baka kung ano nang... Kung alam ko lang na nanggugulpi ka rin ng tao, pinabayaan na lang sana kita. Ano kasi... Pero masaya pa rin ako dahil alam kong isa ka sa F4. Pupunta pa rin ako sa rooftop. Di na ako pupunta doon. Ikaw ba si Sansay? Sumama sa akin. Anong ginagawa